Ako si Aling Nena at sa edad na 34, hindi ko inakalang magiging isang byuda. 3 buwan na ang nakalipas na wala sa akin si Mang Tonyo, aking asawa sa loob ng 11 taon dahil sa biglaang aneurysm. Ilang araw lang matapos ang libing niya, pinilit kong humarap sa unang kaarawan ng aking pamangking si Junior, kung saan ang aking kapatid na si Beth ay nagbigay ng isang napakalaking balita. Inihayag niya na si Junior ay anak pala ni Mang Tonyo, ipinakita pa sa lahat ang isang testamento, at inaangkin ang kalahati ng aking bahay na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Ang hindi niya alam ay kung bakit halos hindi ko mapigilan ng pagtawa. Kung pinapanood niyo ito mula sa kung saan ang drama sa pamilya ay malapit sa puso niyo, maglaan ng oras upang i-like at mag-subscribe. Maniwala kayo sa akin, gugustuhin ninyong marinig kung paano ko hinarap ang sumunod. Nagkakilala kami ni Mang Tonyo 12 taon na ang nakalipas sa isang charity auction para sa mga batang may cancer. Ako ay nagboboluntaryo, tumutulong sa pag-organisa ng mga bagay para sa silent auction nang outbid niya ang lahat para sa isang painting na hinahangaan ko buong gabi. Ito ay isang watercolor ng skyline ng Manila Bay sa paglubog ng araw. Maliwanag na kulay kahel at lila na dumadaloy sa dagat. Pagkatapos manalo, lumapit siya sa akin at iniabot ito. Napansin kong tinitignan mo ito buong gabi. Sabi niya na may ngiti na nagpatupi sa asul niyang mga mata. Sa iyo ito dapat. Ganoon si Mang Tonyo. Mapag-isip, mapagmasid at labis na mapagbigay. Mabilis akong nahulog sa kanya. Nag-first date kami kinabukasan at pakiramdam namin ay kilala na namin ang isa't isa habang buhay. Siya ay isang corporate attorney, napakatalino, ngunit mapagkumbaba, ang tipo ng lalaki na naaalala ang pangalan ng mga waiter at nagtatanong ng taos-puso tungkol sa kanilang buhay. 8 buwan pagkatapos naming magkita, nag-propose siya sa harbor na may aktwal na skyline na nagre-reflect sa painting na nagpagsama sa amin. Binili namin ang aming Victorian home sa isang prestihiyosong lugar sa Makati ilang sandali matapos ang aming unang anibersaryo. Ito ay malaking gastos sa halagang 45 milyong piso. Ngunit si Mang Tonyo ay naging partner na sa kanyang firm at ako ay nakakabuo ng matibay na reputasyon bilang isang interior designer. Kailangan ng trabaho ang bahay, ngunit mayroon itong magandang pundasyon, matataas na kisame at isang maliit na hardin sa likod kung saan naiisip ko ang mga magiging anak namin na naglalaro. Ang mga anak na iyon ay hindi dumating. Hindi dahil sa kakulangan sa pagsubok. Sa loob ng maraming taon, kami ay nagplano, nag-asa at nanalangin. Pagkatapos ay dumating ang mga doktor, ang mga pagsusuri, ang mga pamamaraan. 4 na rounds ng IVF na umubos sa aming ipon at aming espiritu. Naaalala ko pa rin ang huling bigong pagsubok, ang tahimik na pag-uwi mula sa klinika. Inaabot ni Mang Tonyo ang aking kamay sa pagitan ng upuan. Walang sino man sa amin ang nagsasalita dahil alam naming pareho na iyon ang katapusan ng aming pagsubok. Maaari pa rin tayong magkaroon ng magandang buhay, sabi ni Mang Tonyo noong gabing iyon habang kami ay nakaupo sa aming swing sa beranda. Ikaw at ako, sapat na iyon. At seryoso siya. Dahan-dahan naming muling binuo ang aming mga pangarap. Kami ay naglakbay. Ibinuhos namin ang aming sarili sa aming mga karera. Inayos namin ang bahay, bawat silid, hanggang sa ito ay naging perpektong tahanan na palagi kong naiisip. Sinusuportahan ni Mang Tonyo ang aking negosyo nang magpasya akong maglunsad ng sarili kong interior design firm. Puno ang aming buhay kahit na iba sa aming unang pinlano. Ang aking nakababatang kapatid na si Beth ay palaging nasa paligid ng aming kaligayahan. Mas bata sa akin ng 4 na taon, sa edad na 30, siya ay palaging ang wild child ng pamilya. Habang nag-aaral ako ng design at nagtatayo ng negosyo, si Beth ay nagpapalit-palit ng trabaho at relasyon. Palaging nag-aalala ang aming mga magulang sa kanya, na nagre-resulta sa paghahanap nila ng dahilan para sa kanyang pag-uugali at paulit-ulit na paghila sa kanya mula sa mga problema sa pananalapi. Kami ni Beth ay may komplikadong relasyon mula pagkabata. Siya ay hindi maikakailang maganda na may uri ng effortless charm na nakakaakit sa mga tao. Ngunit palaging may nakatagong kompetisyon mula sa panig niya.
Kung may nakamit ako, kailangan niya akong lampasan. Nang makipag-date ako kay Mang Tonyo, bigla siyang naging interesado sa mga estudyante ng batas. Nang bilhin namin ang aming bahay, nagreklamo siya sa loob ng maraming buwan tungkol sa kanyang apartment, umaasa na tutulungan siya ng aming mga magulang na mag-upgrade. Nakakapagod ito, ngunit hinikayat ako ni Mang Tonyo na panatilihin ang relasyon. Siya ang tanging kapatid mo, paalala niya sa akin. Mahalaga ang pamilya. 2 taon na ang nakalipas, nagsimulang makipag-date si Beth kay Rico, isang bartender na nakilala niya habang lumalabas kasama ang mga kaibigan. Gwapo siya sa isang magaspang na paraan na may mga tattoo na sumasakop sa kanyang mga braso at isang motorsiklo na hindi gusto ng aming mga magulang. Ang kanilang relasyon ay tila pabago-bago mula sa labas, na may mga dramatikong breakup at masigasig na reconciliation. Pagkatapos ay dumating ang anunsyo ng pagbubuntis sa hapunan ng Thanksgiving noong taon bago namatay si Mang Tonyo. Hindi inaasahan kung ilalagay sa pinakakaunti. Si Beth ay hindi kailanman nagpahayag ng interes sa pagkakaroon ng mga anak. Sa katunayan, madalas niyang komento na ang aking pagnanais para sa mga anak ay sumusunod lamang sa mga inaasahan ng lipunan. Ngunit naroroon siya, nagpapahayag ng kanyang pagbubuntis na may mga theatrical tears at deklarasyon tungkol sa himala ng buhay. Naramdaman ko ang pamilyar na kagat ng selos. Matapos ang lahat ng aming pagsubok, lahat ng aming sakit sa puso, si Beth ay aksidenteng nakamit ang aming desperadong nais. Ngunit pinigilan ko ang mga damdaming iyon. Masaya ako para sa kanya. At determinado akong maging pinakamahusay na tiyahin para sa kanyang anak. Si Junior ay ipinanganak na malusog, 3.7 kilos. Nasa ospital ako na may mga bulaklak at isang handmade blanket na ginugol ko ng ilang buwan sa pagniniting. Si Beth ay tila nabigatan sa pagiging ina mula sa simula, madalas akong tawagan na umiiyak tungkol sa colic ni Junior o sa kanyang pagkapagod. Tumulong ako hanggat maaari, minsan ay pinapanood si Junior magdamag upang makatulog siya. Si Mang Tonyo ay hindi gaanong kasangkot kay Junior kaysa sa akin. Sa paggunita, akala ko ay dahil sa sarili naming pakikibaka sa kawalan ng anak, kaya masakit para sa kanya na makipag-ugnayan sa isang sanggol na hindi sa amin. Palagi siyang mabait kapag dinadala ni Beth si Junior, ngunit pinanatili niya ang isang tiyak na distansya na hindi ko kailanman kinuestyon noon. Pagkatapos ay dumating ang nakakagulat na Martes ng umaga. Nagreklamo si Mang Tonyo ng sakit ng ulo bago umalis para sa trabaho. Iminungkahi kong manatili siya sa bahay, ngunit mayroon siyang mahalagang pagpupulong sa kliyente. Migraine lang, iginiit niya at hinagkan ako paalam. Tatawagan kita pagkatapos ng meeting. Ang tawag na iyon ay hindi dumating. Sa halip, nakakuha ako ng isa mula sa ospital. Pagdating ko, wala na siya. Brain aneurysm, sabi nila. Walang magagawa. Siya ay 33 taong gulang. Lumipas ang mga sumunod na araw sa pagkalito ng mga kaayusan at pagluluksa. Si Beth ay kakaibang wala sa karamihan ng mga pangyayari, nagpapadala ng mga text message na nagkukunwari na may sakit si Junior o hindi siya makahanap ng babysitter. Nang siya ay lumitaw sa libing, nanatili siya sandali, nanatili sa kanyang sarili at umalis bago ang reception. Masyado akong manhid sa kalungkutan para isipin pa ito noon. 1 linggo pagkatapos naming ilibing si Mang Tonyo, dumating ang unang kaarawan ni Junior. Ang huling bagay na gusto kong gawin ay dumalo sa birthday party ng isang bata, ngunit hinila ako ng mga obligasyon sa pamilya. Gusto ni Mang Tonyo na pumunta ka, iginiit ng aking ina sa isa sa kanyang pang-araw-araw na tawag. Palagi niyang sinasabi, pamilya muna. Kaya, nakita ko ang sarili kong nagmamaneho patungo sa maliit na inupahang bahay ni Beth sa isang hindi gaanong magandang bahagi ng bayan. Isang nakabalot na regalo sa upuan ng pasahero at maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata na walang dami ng concealer ang makapagtago. Halos hindi ako natulog mula nang mamatay si Mang Tonyo, ginugol ang mga gabi sa pagtitig sa kanyang walang laman na bahagi ng kama, hinahabol ang init na wala na roon. Nagpark ako sa likod ng isang hilera ng mga kotse at huminga ng malalim ng ilang beses bago kinuha ang regalo at pumasok. Walang sinuman ang dapat magpanggap na masaya nang napakabilis pagkatapos mawala ang kanilang asawa, naisip ko.
Ngunit nagpilit ako ng ngiti at kumatok sa pintuan. Ang kaibigan ni Beth, si Anna, ang nagbukas nito, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. "Oh, Aling Nena, nakarating ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay kakaibang pilit. Sumulyap siya sa likod bago lumihis. "Pumasok ka, lahat ay nasa likod bahay." Ang maliit na bahay ay pinalamutian ng asul na lobo at streamer. Isang banner na nakasulat, "Maligayang Unang Kaarawan Junior" ang nakalagay sa dingding ng sala. Napansin ko ang isang grupo ng mga taong hindi ko kilala na nagkukumpulan sa kusina, nagbubulungan. Tumahimik sila nang dumaan ako, sinusundan ako ng kanilang mga mata. Sa likod bahay, mas maraming bisita ang nakatayo sa maliliit na grupo, may hawak na plastik na baso. Nakita ko ang aking mga magulang na nakaupo ng hindi komportable sa isang picnic table, mukhang hindi mapakali. Tumayo ang aking ama nang makita niya ako. Ang kaluwagan ay bumalot sa kanyang mukha. "Aling Nena," sabi niya, niyakap ako. "Hindi kami sigurado kung darating ka." "Siyempre, dumating ako," sagot ko, inilagay ang regalo sa itinalagang mesa. "Nasaan ang birthday boy?" "Kasama si Beth," sabi ng aking ina, hindi nakatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Dapat ay lalabas na sila para sa cake. Naghalo ako ng awkward, tumatanggap ng pakikiramay at lumalayo sa mga tanong kung paano ako nakakayanan. Lahat ay tila kinakabahan, ang mga usapan ay biglang huminto nang lumapit ako. Ibinigay ko ito sa mga taong hindi alam kung paano kumilos sa paligid ng isang bagong byuda. Pagkatapos ng 30 hindi komportableng minuto, lumabas si Beth mula sa bahay na bitbit si Junior sa kanyang balakang. Nakasuot siya ng bagong damit na hindi ko pa nakita, ang kanyang buhok ay bagong highlight. Junior ay mukhang kaibig-ibig sa isang maliit na button-up shirt at bow tie, ang kanyang chubby legs ay sumisipa sa tuwa sa lahat ng atensyon. Halos hindi ako kinilala ni Beth habang inilalagay niya si Junior sa kanyang high chair. Siya ay tila masigla, halos masaya, gumagalaw sa paligid ng bakuran na may hindi pangkaraniwang kumpiyansa. Kinalabit niya ang isang plastik na kutsara sa kanyang baso, humingi ng atensyon ng lahat. "Salamat sa inyong lahat sa pagdating upang ipagdiwang ang espesyal na araw ni Junior," simula niya, ang kanyang boses ay umaabot sa buong bakuran. "Ang nakaraang taon ay puno ng mga sorpresa at hamon, tulad ng marami sa inyo na nakakaalam." Ang mga bisita ay nagpalitan ng tingin. Ang aking ina ay biglang naging interesado sa kanyang sapatos. "Ako ay nagtatago ng isang sikreto," patuloy ni Beth. Inilagay ang isang kamay sa ulo ni Junior. "Isang sikreto na hindi ko na maitago, lalo na pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari." Isang ginawang lumukob sa aking gulugod. Mayroong isang bagay na napakasama. Si Junior ay hindi anak ni Rico, inihayag niya. Ang kanyang mga mata ay nakita ang akin sa buong bakuran. Siya ay anak ni Mang Tonyo. Ang mundo ay tila huminto. Narinig ko ang mga hininga sa paligid ko. Naramdaman ko ang aking ama na nanigas sa tabi ko. Ngunit lahat ito ay ingay sa likuran sa pagalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Ang asawa ni Aling Nena at ako ay nagkaroon ng maikling relasyon 2 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Beth, ang kanyang boses ay matatag at pinagsasanay. Ito ay isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan para sa aming dalawa. Hindi namin sinasadyang saktan ang sinuman, ngunit nangyayari ang mga bagay na ito. Ako ay nakatayo na parang tuod, hindi maproseso ang aking naririnig. Ang aking kapatid ay inaangkin na nakipagtalik siya sa aking asawa. Na ang kanyang anak, ang pamangkin na aking buong pagmamahal na inalagaan, ay anak pala ni Mang Tonyo. Ito ay napakawalang katuturan, kaya halos matawa ako ng malakas. Hindi pa tapos si Beth. Inabot niya ang kanyang purse at kinuha ang isang nakatiklop na dokumento. Alam ni Mang Tonyo ang katotohanan tungkol kay Junior. Bago siya namatay, in-update niya ang kanyang testamento. Ipinakita niya ang papel. Gusto niya na mapaglaanan ang kanyang anak. Ang testamentong ito ay nagsasaad na kalahati ng bahay na pag-aari ni Mang Tonyo at Aling Nena ay dapat mapunta kay Junior bilang kanyang biolohikal na anak. Bawat mata sa bakuran ay tumingin sa akin. Nakita ko ang awa, ang morbid na kuryosidad, ang pagkabahala.
Mukhang balisa ang aking mga magulang. Ang aking ama ay bahagyang nakatayo na parang hindi sigurado kung dapat bang makialam. At pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, kasama na ang akin, naramdaman ko ang isang ngiti na kumukuyom sa aking mga labi. Hindi isang masayang ngiti, kundi ang uri ng ngiti na dumarating kapag ang isang bagay ay napakawalang katuturan, na ito ay nagiging halos nakakatawa. Ikinuyom ko ang aking mga labi, sinusubukan kong pigilan ang hindi nararapat na pagtawa na bumubulusok sa loob ko. Ay, ganun pala, sabi ko sa wakas, kalmado at pantay ang boses ko. Uminom ako ng tubig upang magkaroon ng oras na pigilan ang pagtawa sa mukha ng kapatid ko. Maaari ko bang makita ang testamentong ito, Beth? Ang kanyang kumpiyansang ekspresyon ay bahagyang kumupas. Malinaw na hindi niya inaasahan ang reaksyong ito. Dahan-dahan, lumapit siya at iniabot sa akin ang dokumento, isang pahinang nakatype na may parang pirma ni Mang Tonyo sa ibaba. Mabilis ko itong tiningnan at agad kong napansin ang mga hindi pagkakapare-pareho. Ang formal na lengguwahe ay mali. Hindi tulad ng mga legal na dokumento na nakita kong dinala ni Mang Tonyo sa bahay. At ang pirma, bagaman kahawig ng kay Mang Tonyo, ay malinaw na peke. Ang nag-uugnay na stroke sa pagitan ng A at D ay mali. Ang huling flourish ay masyadong malinaw. Maingat kong tiniklop ang papel at ibinalik sa kanya. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis ngayon. Iyon lang? Tanong ni Beth, halata ang pagkalito sa kanyang boses. Hindi ka na magsasabi pa ng iba? Hindi muna ngayon, sagot ko ng kalmado, kinukuha ang aking pitaka. Araw ni Junior ngayon, maaari nating pag-usapan ito ng pribado mamaya. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na nabigla, nangakong tatawagan sila sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad ako papunta sa aking kotse, naririnig ko ang mga bulong sa likod ko. Ang atmosfera ng party ay tuluyang nasira. Nang makapasok ako sa aking kotse, ligtas na hindi nakikita, sa wakas ay pinakawalan ko ang tawa na nagbabanta ng tumakas. Nagsimula ito ng maliit, pagkatapos ay lumaki hanggang sa umagos ang luha sa aking mukha. Hindi luha ng kagalakan, kundi isang kakaibang halo ng kalungkutan, galit, at hindi kapanipaniwalang pagkadismaya sa kapalaluan ng aking kapatid. Dahil mayroong isang bagay na hindi alam ni Beth. Isang bagay na hindi kailanman ibinahagi ni Mang Tonyo at ako sa sinuman. Isang bagay na nagpahirap at nagpatotoo na imposible ang kanyang komplikadong kasinungalingan. Ang katotohanan tungkol kay Mang Tonyo at Beth ay nagsimula 3 taon na ang nakalipas, matagal bago pa man maisip si Junior. Inimbitahan namin ang aking kapatid sa hapunan upang ipagdiwang ang kanyang bagong trabaho sa isang marketing firm, ang kanyang pinakamahabang trabaho hanggang ngayon. Si Mang Tonyo ay naghanda ng kanyang sikat na lasagna at kami ay nagbukas ng isang magandang bote ng alak. Ito ay isang kaaya-ayang gabi hanggang sa ako ay umalis upang sagutin ang isang tawag sa trabaho mula sa isang kliyente na may emergency sa disenyo. Ang tawag ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan, halos 20 minuto ng pakikipag-usap sa isang mayayamang kliyente tungkol sa pagbitay ng artwork. Nang bumalik ako sa dining room, nagbago ang kapaligiran. Si Mang Tonyo ay mukhang hindi komportable at si Beth ay nakaupo ng mas malapit sa kanya kaysa sa nang umalis ako. Ang kamay niya ay nasa braso ni Mang Tonyo, tumatawa sa isang bagay na hindi ko narinig. Hindi ko ito pinansin noon. Si Beth ay palaging mapagmahal at ang alak ay malayang dumadaloy. Ngunit kinagabihan, habang kami ay naghahanda para matulog, si Mang Tonyo ay tila balisa. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi niya, nakaupo sa gilid ng aming kama. At ayokong magdulot ito ng problema sa pagitan mo at ng kapatid mo, ngunit ayoko ring magtago ng sikreto sa iyo. Ipinaliwanag niya na habang ako ay nasa telepono, si Beth ay nagparamdam sa kanya. Walang dramatikong nangyari, tanging hindi nararapat na mga komento tungkol sa kung gaano ako kaswerte na mayroon siya, na sinundan ng isang mungkahi na karapat-dapat siya sa isang taong tunay na makapagpapahalaga sa kanya. Nang tanggihan niya si Beth, pinagtawanan lang ito ni Beth bilang biro. Sinabing masyado akong sensitibo kung sa tingin niya ay seryoso siya.
Nasaktan ako ngunit hindi ganap na nagulat. Si Beth ay palaging lumalampas sa mga hangganan. Nagpasya kaming hayaan na lamang ito bilang isang isolated incident. Isang bagay na dulot ng alak at ng kanyang karaniwang competitive nature. Ngunit hindi ito isolated. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, nakahanap si Beth ng mga paraan upang hawakan si Mang Tonyo sa tuwing hindi ako nakatingin. Nagpapadala ng mga text message na nasa pagitan ng pagiging magkaibigan at panliligaw. At minsan ay sumusulpot sa kanyang opisina nang hindi inaanyayahan siyang mag-lunch. Sa bawat pagkakataon, si Mang Tonyo ay banayad, ngunit matatag na pinanatili ang mga hangganan at agad na sinabi sa akin pagkatapos. Pagkatapos ng insidente sa opisina, kinausap namin ang aking mga magulang tungkol sa pag-uugali ni Beth. Hindi ito naging maayos. Iminungkahi nila na mali ang interpretasyon ni Mang Tonyo sa mga friendly gestures at si Beth ay tinitingala lamang siya bilang isang kapatid. Ang aking ina ay nagmungkahi pa na may mabuting hangarin ngunit kakilakilabot na paghuhusga na marahil ay nararamdaman ni Mang Tonyo na binubola siya ng atensyon at pinalalaki ang sitwasyon. Noong gabing iyon, nagpasya kami ni Mang Tonyo. Maglalayo kami kay Beth nang hindi nagdudulot ng hidwaan sa pamilya. Tinanggihan namin ang mga imbitasyon na kasama siya, tiniyak namin na hindi kami nag-iisa kasama siya, at hinarangan ni Mang Tonyo ang kanyang numero sa kanyang telepono pagkatapos niyang magpadala ng isang partikular na mapang-akit na mensahe sa gabi. Pagkatapos ay dumating ang issue sa medikal na nagpabago sa lahat. Si Mang Tonyo ay nakakaranas ng sakit sa loob ng ilang linggo bago sa wakas ay nagpatingin sa isang urologist. Ang diagnosis ay varicocele, isang paglaki ng mga ugat sa loob ng scrotum na nangangailangan ng operasyon. Nagtagumpay ang pamamaraan, ngunit mayroong isang komplikasyon. Inirekomenda ng doktor ang vasectomy sa parehong operasyon dahil sa malawak na kalikasan ng varicocele at posibleng pagbalik. Ito ay isang mahirap na desisyon, lalo na sa aming nakaraang pakikibaka sa fertility. Ngunit kami ay sumang-ayon na ito ang tamang pagpipilian para sa kalusugan ni Mang Tonyo. Ang vasectomy ay isinagawa 2 taon bago ipinaglihi si Junior. Pinanatili naming pribado ang impormasyong medikal na ito. Maging ang aming mga magulang ay hindi alam. Pagkatapos ng maraming taon ng mga invasive na tanong tungkol sa aming pagiging walang anak, natuto kaming protektahan ang aming privacy tungkol sa mga issue sa reproductive. Ang tanging nakakaalam ay si Mang Tonyo, ako, at ang mga doktor ni Mang Tonyo. Pagkatapos ng operasyon, habang nagpapagaling si Mang Tonyo, nagbigay siya ng isang hula na tila paranoid noon. Hindi pa tapos si Beth, sabi niya, nakaupo sa aming hardin na may ice pack na maingat na nakalagay. May pakiramdam ako na maaaring subukan niya ang isang bagay na mas matindi balang araw. Pinagtawanan ko lang ito, ngunit seryoso si Mang Tonyo. Nang sumunod na linggo, nag-schedule siya ng appointment sa aming abogado ng pamilya, si Attorney Garcia. Sumama ako sa kanya, nakikinig habang detalyado ni Mang Tonyo ang pag-uugali ni Beth at ang kanyang kamakailang medikal na pamamaraan. Inirekomenda ni Attorney Garcia ang pagdokumento ng lahat, ang mga hindi gustong paglapit, ang mga medical na record na nagkukumpirma ng vasectomy, maging ang mga text message at email mula kay Beth. Hindi mo malalaman kung ano ang maaaring maging relevant, payo ni Attorney Garcia. Mas mahusay na may dokumentasyon at hindi na kailanganin kaysa sa hilingin mo, na sana ay mayroon ka nito sa huli. Sinunod namin ang kanyang payo, gumawa ng file ng lahat ng nauugnay sa sitwasyon. In-update din ni Mang Tonyo ang kanyang testamento nang maayos sa pamamagitan ng mga opisyal na channel, tiniyak na lahat ay mapupunta sa akin sakaling siya ay mamatay. Pinanatili ni Attorney Garcia ang mga kopya ng lahat ng dokumento at inilagay namin ang mga orihinal sa isang safety deposit box sa aming bangko kung sakali lang. Sabi ni Mang Tonyo nang ikinulong namin ang kahon. Kahit na plano kong naroroon upang harapin ang anumang drama ni Beth sa loob ng hindi bababa sa 50 taon pa. Kinabukasan ng birthday party ni Junior, dumiretso ako sa bangko. Ang manager na kilala na kami ni Mang Tonyo sa loob ng maraming taon ay nagpahayag ng pakikiramay habang inakay niya ako sa vault.
Umupo ako ng mag-isa sa maliit na viewing room at binuksan ang kahon na pinuno namin ni Mang Tonyo ng tinatawag niyang disaster preparation kit. Sa loob ay eksakto ang kailangan ko. Ang lehitimong testamento ni Mang Tonyo na notaryado at naisakatuparan ng maayos na nag-iiwan ng lahat sa akin. Mga medikal na record na nagdedetalye ng kanyang vasectomy 2 taon bago ipinaglihi si Junior na nagpapahirap sa kanya na maging ama ng biological. Isang journal na pinananatili ni Mang Tonyo na nagdodokumento ng bawat hindi nararapat na interaksyon kay Beth, kabilang ang mga petsa, oras at eksaktong sipi. Mga nakaprint na kopya ng mga text message na ipinadala niya, isang liham mula sa aming abogado na nagkukumpirma na nasaksihan niya ang lehitimong testamento ni Mang Tonyo at available upang i-verify ang pagiging tunay nito. At sa ilalim ng kahon, isang selyadong sobre na may pangalan ko na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mang Tonyo. Nang may nanginginig na mga daliri, binuksan ko ito at sinimulang basahin. Aking pinakamamahal na Aling Nena, kung nababasa mo ito, may nangyari sa akin at kailangan mong i-access ang mga dokumentong ito. Umaasa akong maraming taon pa mula ngayon kapag tayo ay matanda at may uban. At ang mga kalokohan ni Beth ay wala ng iba kundi isang malalayong alaala na pinagtatawanan natin. Ngunit kung hindi, kung nangyari ang pinakamasama at sinubukan kanyang saktan sa aking kawalan, mangyaring alamin na sinubukan kong maghanda para sa bawat posibilidad. Gamitin ang mga dokumentong ito upang protektahan ang iyong sarili. Alam kong gaano mo pinahahalagahan ang pamilya, gaano ka katapat sa mga mahal mo. Ngunit karapat-dapat kang protektahan mula sa mga taong sasamantalahin ang iyong magandang puso. Mahal kita nang higit pa sa mga salita, higit pa sa panahon. Anuman ang mangyari, alamin mo iyan, Mang Tonyo. Umagos ang luha sa aking mukha habang binabasa ko ang kanyang mga salita, nararamdaman ang kanyang pagmamahal at proteksyon na umaabot sa akin kahit na pagkatapos ng kamatayan. Ang aking praktikal, maalalahaning asawa ay inasahan ito. Hindi marahil ang tiyak na sitwasyon, ngunit ang posibilidad na maaaring subukan ni Beth na gamitin ang kanyang kamatayan para sa kanyang kapakinabangan. Maingat kong ibinalik ang lahat sa kahon maliban sa mga kailangan ko, mga kopya ng medical records, ang lehitimong testamento at mga piling entry sa journal. Pagkatapos ay tinawagan ko si Attorney Garcia at nag-schedule ng appointment para sa hapon na iyon. Ang opisina ng batas ni Attorney Garcia ay nasa isang converted brownstone sa downtown Manila, ang uri ng lugar na nagpapahiwatig ng lumang pera at diskresyon. Ilang beses pa lang ako nakapunta roon kasama si Mang Tonyo, ngunit agad akong nakilala ng receptionist. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa pakikiramay. "Ginang Nena," sabi niya, tumayo upang salubungin ako. "Inaasahan ka ni Attorney Garcia. Mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay sa iyong pagkawala." Si Attorney Garcia ay nasa 60s, may pilak na buhok at salamin sa pagbabasa na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Siya ay mentor ni Mang Tonyo nang unang sumali si Mang Tonyo sa firm at pinanatili nila ang isang malapit na pagkakaibigan kahit na lumipat si Mang Tonyo sa ibang practice. Tumayo siya nang pumasok ako, lumabas sa kanyang mesa upang yakapin ako ng sandali. "Aling Nena," sabi niya, sininyasan akong umupo. Lubha akong nalungkot nang marinig ang tungkol kay Mang Tonyo. Siya ay isa sa mga mabubuti. "Siya nga," sang-ayon ako, bahagyang nanginig ang aking boses. At tila tama rin siya sa paghahanda para sa pinakamasama sa aking kapatid. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa birthday party. Ipinakita sa kanya ang peking testamento na ipinakita ni Beth. Sinuri ito ni Attorney Garcia, ang kanyang ekspresyon ay lalong nag-aalala. "Ito ay isang amateurish na pamemeke," sabi niya sa wakas. "Mali ang lahat ng lengguwahe at ang pirma, bagaman magkahawig, ay hindi kailanman tatayo sa pagsusuri ng eksperto. Ngunit ang katotohanan na nilikha niya ito ay lubhang nakakabahala." Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa safety deposit box, ang mga medical na record na nagkukumpirma ng vasectomy ni Mang Tonyo, ang lehitimong testamento, at ang journal ni Mang Tonyo na nagdodokumento ng pag-uugali ni Beth sa loob ng maraming taon. Walang kasing detalyado si Mang Tonyo,
sabi ni Attorney Garcia habang sinusuri ang mga material. Ang mga medical record pa lang na ito ay nagpapatunay ng mali ang kanyang akusasyon tungkol sa pagiging ama ni Junior. Ang vasectomy ay ginawa 2 taon bago ipinaglihi ang bata. Imposibleng si Mang Tonyo ang ama sa biologically. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko. Ayoko siyang ipahiya sa publiko, pero hindi ko rin hahayaan na kunin niya ang kalahati ng aming bahay batay sa isang kasinungalingan. Sumandal si Attorney Garcia sa kanyang upuan, nag-iisip. Una, kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Inirerekomenda kong kumuha ng pribadong investigador upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ni Beth. Malamang na mayroong motibasyon bukod sa simpleng kalupitan dito. Bihira lang nasubukan ang pandaraya ng ganitong uri nang walang panggigipit sa pananalapi. Inirekomenda niya si Detective Almazan, isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang pribadong investigador, madalas sa mga kaso para sa firm. Sumang-ayon ako at agad na tumawag si Attorney Garcia, ipinaliwanag ang sitwasyon sa malawak na strokes. Si Detective Almazan ay dumating makalipas ang 1 oras, isang matabang lalaki na may aksento sa Filipino at walang paligoy-ligoy na saloobin. Kumuha siya ng detalyadong tala habang ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nagtatanong ng mga direktang tanong tungkol sa kasaysayan ng relasyon ni Beth, trabaho at katayuan sa pananalapi. Napagtanto ko kung gaano kaunti ang nalalaman ko tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng aking kapatid. Lalo kaming nagkalayo simula nang ipanganak si Junior, na ang aking mga pagtatangka na makisangkot bilang isang tiyahin ay madalas na tinatanggihan o pinagsasamantalahan. Kailangan ko ng ilang araw, sabi ni Detective Almazan nang matapos ako. Ang aking paunang focus ay sa kanyang sitwasyon sa pananalapi at relasyon sa aktwal na ama ng bata. Mayroon pa ba kayong ibang masasabi sa akin tungkol sa kanya? Ibinahagi ko ang kaunting nalalaman ko tungkol kay Rico, ang bartender na dinidate ni Beth nang siya ay mabuntis. Ilang beses ko lang siyang nakilala at tila hindi siya interesado sa mga pagtitipon ng pamilya. Huling balita ko, magkasama pa rin sila. Ngunit bihira na si Beth banggitin siya, sabi ko. Wala siya sa party kahapon, na akala ko ay kakaiba para sa ama ng birthday boy. Tumango si Detective Almazan, gumawa ng isa pang tala. Iyon ay isang magandang panimula. Magkikita kami sa lalong madaling panahon. 3 araw pagkaraan, tumawag si Detective Almazan na humihiling ng pulong sa opisina ni Attorney Garcia. Pagdating ko, parehong lalaki ang nagre-repaso ng mga dokumento na nakakalat sa conference table. Ginang Nena, simula ni Detective Almazan nang kami ay makaupo. May natuklasan akong impormasyong nakababahala tungkol sa sitwasyon ng iyong kapatid. Ayon sa kanyang investigasyon, si Beth ay nasa matinding kagipitan sa pananalapi. Nakapag-ipon siya ng mahigit 4.2 milyong piso na utang na nakakalat sa mga credit card, personal loan at medical bills para kay Junior na kinailangan ng operasyon sa puso di nagtagal pagkatapos ipanganak. Napakababa ng kanyang credit score at siya ay tinanggihan ng 3 karagdagang loan sa nakaraang buwan pa lang. Nakatakda rin siyang paalisin sa bahay. Patuloy ni Detective Almazan, inililipat ang isang dokumento sa mesa. Ito ay kopya ng abiso na inihain ng kanyang landlord noong nakaraang linggo. Mayroon siyang hanggang katapusan ng buwan para bayaran ang 4 na buwang upa na atrasado o lisanin ang ari-arian. Tungkol naman kay Rico, tila iniwan niya sina Beth at Junior di nagtagal pagkatapos ng kapanganakan, lumipat sa Cebu kasama ang isang bagong kasintahan. Nagbabayad siya ng minimal na child support, halos 10,000 piso lang sa isang buwan, at iyon pa ay hindi regular. Nakita ko rin ang mga ito, sabi ni Detective Almazan, naglalabas ng mga printout ng text messages. Sinusabi niya sa mga kaibigan ang kanyang mga plano na angkinin ang bahagi ng iyong bahay sa loob ng ilang linggo. Ito ay mga mensahe sa pagitan niya at ng isang kaibigang nagngangalang Ana. Nakilala ko ang pangalan bilang babae na nagbukas ng pinto sa party. Ang mga mensahe ay nakakapanindig balahibo. Ang pagkamatay ni Mang Tonyo ay nakakatakot, ngunit marahil ito na ang aking pagkakataon upang makuha ang nararapat sa akin. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 45 milyon ngayon.
Kung gagawin ko ito ng tama, magkakaroon ako ng magandang ipon para kay Junior at sa akin. Handa na halos ang testamento. Ang kaibigan kong si Jomari ay mahusay sa Photoshop at nakahanap ng sample ng pirma ni Mang Tonyo online mula sa ilang charity auction. Mukhang ganap na lehitimo. Si Aling Nena ay palaging golden child. Panahon na para makuha ko ang aking bahagi. Nagkaroon siya ng 11 taon kasama ang isang mahusay na lalaki. Ang pinakamababang magagawa niya ay ibahagi ang yaman ngayong wala na siya. Naramdaman ko ang pagduduwal sa aking katawan habang binabasa ang mga salita ng aking kapatid na puno ng pagkalkula at lamig. Hindi ito simpleng oportunismo. Ito ay sinadyang panlilinlang na idinisenyo upang samantalahin ang aking pagluluksa. Mayroon pa, marahang sabi ni Detective Almazan. Sinuri ko ang background ni Rico Martin, ang aktwal na ama. Mayroon siyang kasaysayan ng kaso ng domestic violence mula sa nakaraang relasyon at kasalukuyan siyang may warrant of arrest para sa hindi pagbabayad ng child support para sa isa pang anak sa Davao. Hindi siya ang taong gugustuhin mong nasa paligid ng iyong pamangkin. Naiwan akong nakatulala at tahimik. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang aking kapatid ay hindi lang desperado. Handa niyang sirain ang reputasyon ni Mang Tonyo at ang aming kasal upang malutas ang kanyang mga problema sa pananalapi. At ang kanyang pagpili ng kapareha ay naglagay kay Junior sa isang potensyal na mapanganib na sitwasyon. Ano ang gagawin ko sa lahat ng ito? Tanong ko, nakatingin kina Attorney Garcia at Detective Almazan. Hindi ko lang pwedeng ilantad ang lahat ng ito sa publiko. Si Junior ay inosente sa lahat ng ito. Siya pa rin ang pamangkin ko. Inalis ni Attorney Garcia ang kanyang salamin, kinusot ang kanyang ilong. Marami kang option, Aling Nena. Maaari tayong magsampa ng kaso laban kay Beth para sa tangkang pandaraya at pamemeke. Malamang na magre-resulta iyon sa mga parusang kriminal para sa kanya, posibleng kahit pagkakakulong dahil sa dami ng pera na sangkot. Patuloy niya, nakita ang aking pagkabahala. Maaari nating hawakan ito ng pribado. Harapin siya ng ebidensya, hilingin sa kanya na bawiin ang kanyang mga akusasyon at posibleng magtrabaho ng isang kasunduan na magpoprotekta sa iyo at sa bata. Umalis ako sa pulong na may mabigat na puso at isang folder na puno ng ebidensya. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking therapist, si Dr. Liza Cruz, na pinuntahan ko simula nang mamatay si Mang Tonyo at nag-schedule ng emergency session. Sa kanyang kalmado, punong-puno ng halaman na opisina, ibinuhos ko ang buong sitwasyon. Napakasama ng loob ko, halos hindi ako makakita ng diretsyo, amin ko. Pero si Junior ay bata pa lang. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. At sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin si Beth. Nakikinig si Dr. Cruz nang may pansin. Paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa aking relasyon kay Beth sa buong buhay namin. Tila ang pattern ng kompetisyon at manipulasyon na ito ay umiral mula pa noong pagkabata, obserba niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang paglala, hindi isang anomalya. Ano ang gagawin ko? Tanong ko ng desperado. Hindi ko masasabi sa iyo kung anong desisyon ang gagawin, sagot niya. Ngunit sasabihin ko na ang pagkahabag ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong maging biktima ang iyong sarili. Maaari kang maging mabait habang nagtatatag pa rin ng matatag na hangganan at kahihinatnan. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, nagpasya ako sa isang kurso ng aksyon. Harapin ko si Beth ng pribado kasama ang lahat ng ebidensya, bibigyan siya ng pagpipilian. Harapin ang mga posibleng legal na kahihinatnan para sa kanyang panlilinlang o tanggapin ang isang kompromiso na magbibigay para kay Junior habang humihingi ng pananagutan mula sa kanya. Taglay ang panibagong determinasyon, tinawagan ko si Beth kinabukasan. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa testamento, sabi ko nang sumagot siya. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko bukas ng hapon? Ikaw lang, walang Junior. Alam kong magbabago ang isip mo, sagot niya, na tila may pagmamalaki. Nandoon ako ng 2:00. Ginugol ko ang umaga sa paghahanda para sa pagbisita ni Beth. Pag-aayos ng mga dokumento sa lohikal na pagkakasunod-sunod at pag-setup ng mga recording device sa payo ni Attorney Garcia.
Ang batas sa atin ay nangangailangan ng two-party consent, babala niya sa akin. Kaya, hindi mo maaaring i-record siya ng lihim, ngunit maaari mong hilingin ang kanyang pahintulot sa simula ng inyong pag-uusap. Isipin ito bilang isang paraan upang matiyak na pareho kayong may record ng anumang kasunduan na naabot. Eksaktong 2:00, tumunog ang doorbell. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang sarili bago buksan ang pinto. Nakatayo si Beth sa beranda, mukhang presentable sa kanyang bagong damit. Ang kanyang kumpiyansa ay malinaw sa kanyang tindig. "Pasok ka," sabi ko. Inakay siya sa sala kung saan naglagay ako ng 2 upuan na magkaharap. Isang coffee table sa pagitan nila na may recorder, baso ng tubig, at isang folder ng mga dokumento. Sana ay hindi ka magdaramdam kung ire-record natin ang ating pag-uusap. Tila matalino iyon dahil sa legal na katangian ng pinag-uusapan natin. Sandaling nag-alinlangan si Beth bago tumango. "Oo, kahit ano na lang para komportable ka, kahit sa tingin ko ay magiging diretsyo lang naman ito." Malinaw ang testamento. Binuksan ko ang recorder, sinabi ang petsa at oras at kinumpirma ang pahintulot ni Beth na i-record. Pagkatapos ay umupo ako at tiningnan ang mukha ng aking kapatid. Bago natin pag-usapan ang testamento, nais kong maunawaan kung ano mismo ang inaangkin mong nangyari sa pagitan mo at ni Mang Tonyo. Inilunsad ni Beth ang isang well-rehearsed na kwento tungkol sa isang sinasabing affair 2 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang bersyon, sila ni Mang Tonyo ay nagkaroon ng koneksyon sa isang panahon na kami ni Mang Tonyo ay may problema, na hindi naman. Inangkin niya na nagkita sila ng ilang beses sa isang hotel sa Makati na inamin ni Mang Tonyo ang kanyang kalungkutan sa aming kasal at si Junior ay ipinaglihi sa mga pagtatagpong ito. "Palagi niyang balak sabihin sa iyo," sabi niya, "ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinagsasanay na sinseridad. Ngunit pagkatapos ay ipinanganak si Junior na may sakit sa puso at ayaw niyang magdagdag ng stress sa sitwasyon. Ngunit ipinangako niya na magbibigay siya para sa kanyang anak." Nakikinig ako nang hindi iniistorbo. Napansin ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang timeline at ang mga detalye na sumasalungat sa alam kong schedule ni Mang Tonyo sa panahong iyon. Nang matapos siya, nagsimula akong magtanong. "Saang hotel kayo nagkita?" tanong ko. "Ang Mandarin Oriental," mabilis niyang sagot. "At aling silid ang naaalala mo?" Medyo nag-alinlangan siya. "Nasa mataas na palapag iyon, hindi ko maalala ang eksaktong numero." "Anong mga araw ng linggo kayo kadalasang nagkikita?" "Tuwing Martes, minsan Huwebes." Kapag sinabi niya sa'yo na nagtatrabaho siya ng huli, patuloy ko sa lalong tiyak na mga tanong. "Ano ang karaniwang in-order ni Mang Tonyo mula sa room service? Aling bahagi ng kama ang gusto niya? Naliligo ba siya bago o pagkatapos?" Mga detalye na tanging ang taong nakasama ni Mang Tonyo sa isang relasyon lang ang makakaalam. Wala. Lalong nagulantang si Beth. Ang kanyang mga sagot ay naging malabo o magkasalungat. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Sa wakas ay sumabat siya. Ang punto ay anak ni Mang Tonyo si Junior at pinatutunayan ng testamento na gusto ni Mang Tonyo na mapaglaanan siya. "Sa totoo lang," sabi ko ng kalmado, binubuksan ang aking folder. Ang 2 pahayag na iyon ay malinaw na mali. Inilagay ko ang mga medical record sa mesa sa pagitan namin. 2 taon bago ipinaglihi si Junior, sumailalim si Mang Tonyo sa isang vasectomy kasunod ng operasyon para sa varicocele. Ito ay lubos na matagumpay, kinumpirma ng mga follow-up test. Imposibleng maging ama siya ng isang bata pagkatapos ng pamamaraang iyon. Nanlumo ang mukha ni Beth. Kinuha niya ang mga medical record gamit ang nanginginig na mga kamay, inilalarawan ang klinikal na wika at mga petsa. "Maaaring peke ang mga ito," mahina niyang sabi. "Hindi," sagot ko. At ang doktor ni Mang Tonyo ay handang magpatunay sa pagiging tunay ng mga ito kung kinakailangan. Pero simula pa lang iyon. Susunod, ipinakita ko ang lehitimong testamento na notaryado at formal na inihain sa korte. Ito ang aktwal na testamento ni Mang Tonyo na inihanda ni Attorney Garcia at sinaksihan ng 2 kasosyo sa kanyang law firm. Tulad ng makikita mo, iniiwan nito ang lahat sa akin na walang binabanggit tungkol kay Junior. Ang kumpiyansa ni Beth ay nakikita na bumabagsak
ngunit sinubukan niyang mag-rally. Dapat ay binago niya ito matapos itong balangkasin. Ang testamentong mayroon ako ay mas bago. Ang testamentong mayroon ka, sabi ko ng pantay, ay isang pamemeke. Isang mahinang pamemeke, maaari kong idagdag. Natukoy na ni Attorney Garcia ang maraming legal na hindi pagkakapare-pareho sa wika at ang pirma ay malinaw na peke. Ang paggawa ng pekeng testamento ay isang felony sa Pilipinas na may parusang hanggang 50 taong pagkakakulong. Nagpatuloy ako sa sistematikong pagpapakita ng ebidensya. Ang journal ni Mang Tonyo na nagdodokumento ng kanyang hindi nararapat na paglapit, ang mga text message sa pagitan niya at ni Ana na nagdidiskusyon ng plano, at sa wakas ang ulat mula sa investigasyon ni Detective Almazan na nagdedetalye ng kanyang mga problema sa pananalapi, abiso sa pagpapaalis at ang pag-abandona ni Rico. Alam namin ang lahat, sabi ko kay Beth habang siya ay nakaupo sa tahimik na pagkabigla. Ang tanong ngayon ay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng mahabang sandali, hindi siya nagsalita. Pagkatapos, sa aking pagkagulat, nagsimula siyang umiyak. Hindi ang mga luha ng drama na nakita ko niyang ginagamit upang manipulahin ang aming mga magulang, kundi ang malalim, nakakapunit pusong pag-iyak. Hindi ko alam ang gagawin. Sa wakas ay sabi niya sa pagitan ng paghingal. Ako ay mawawalan ng tirahan. Sina Junior at ako ay mapupunta sa kalye sa loob ng 2 linggo. Iniwan kami ni Rico na walang-wala. Patuloy na dumarating ang mga bayarin sa medisina. Akala ko kung makakakuha lang ako ng pera mula sa bahay. Kaya nagpasya kang sirain ang reputasyon ni Mang Tonyo? Tanong ko, tumitigas ang boses ko. Para sabihin sa lahat na niloko niya ako? Para pikihin ang mga legal na dokumento? Desperada ako. Sigaw niya, ang kalungkutan niya ay naging galit. Diyos ko, lahat nasa'yo. Ang malaking bahay na ito, isang matagumpay na negosyo, paggalang ng lahat. Ano ang mayroon ako? Isang sanggol na may sakit sa puso, 1.2 milyong piso na utang, at isang eviction notice. Subukan mo kayang gumawa ng matalinong desisyon sa sitwasyong iyon. Ang kanyang pagsabog ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Ang raw honesty nito na walang manipulasyon at kasinungalingan ay umabot sa isang bagay sa akin. Hindi kapatawaran, hindi pa, ngunit marahil pag-unawa. Si Junior ay anak ni Rico, di ba? Tanong ko ng mas malumanay. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga mata. Oo, hindi ako kailanman hinawakan ni Mang Tonyo. Hindi sa ganoong paraan. Sinubukan ko siya maraming taon na ang nakalipas. Palagi niya akong sinasara agad. Sobra siyang tapat sa'yo. At ang testamento. Ang kaibigan kong si Jomari ang tumulong sa akin na gawin ito. Nagde-design siya ng graphics at inakala niyang madali lang pekehin ang pirma. Gagamitin ko sana ito para pilitin kang bigyan ako ng pera. Hindi ko inakalang sasaliksikin mo ito ng ganoon kaigi. Pinatay ko ang recorder at umupo, iniisip ang susunod kong hakbang. Kinakabahan akong pinanood ni Beth, malinaw na inaasahan ang pinakamasama. Maaari akong magsampa ng kaso. Sabi ko sa wakas, ang ginawa mo ay ilegal, bukod pa sa malupit at kalkulado. Tumango siya ng malungkot. Alam ko. Ngunit makakasakit yon kay Junior, patuloy ko. At sa kabila ng lahat, siya ay aking pamangkin. Mahal ko siya. Lumapit ako. Sinigurado na direkta siyang nakatingin sa akin. Kaya, ito ang mangyayari. Sasabihin mo sa lahat ang totoo. Naniloko mo ang tungkol sa affair, na si Junior ay hindi anak ni Mang Tonyo at napeke ang testamento na ginawa mo. Humingi ka ng paumanhin sa publiko sa akin at sa alaala ni Mang Tonyo. At pagkatapos, tanong niya na may mahinang boses, mapapaalis pa rin kami. Hindi pa ako tapos, sabi ko, kapalit ng iyong buong pagtatapat at isang legal na kasunduan na hindi na kailanman susubukan ang anuman tulad nito. Tutulungan ko kayo ni Junior hindi sa pagbibigay sa iyo ng kalahati ng aking bahay, kundi sa pagtatayo ng isang trust fund para sa edukasyon at medikal na pangangailangan ni Junior at pagtulong sa iyo na makahanap ng matatag na tirahan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit mo gagawin iyon pagkatapos ng ginawa ko? Hindi para sa iyo, sinabi ko ng totoo. Para kay Junior at dahil gusto ni Mang Tonyo na tulungan ko ang kanyang pamangkin,
kahit na ang ina ng pamangking iyon ay sinubukang sirain ang kanyang reputasyon. Magkakaroon ng mga kondisyon, patuloy ko. Ikaw ay sasailalim sa therapy at financial counseling. Pananatilihin mo ang matatag na trabaho at papayagan mo akong maging bahagi ng buhay ni Junior upang matiyak na siya ay maayos na inaalagaan. Kung nilabag mo ang alinman sa mga kondisyong ito, agad na titigil ang suporta. Tahimik si Beth ng mahabang sandali, pinoproseso ang lahat. Hindi ko karapat-dapat ang iyong tulong, sa wakas ay sabi niya. Hindi, sang-ayon ako. Hindi ka karapat-dapat. Ngunit si Junior ay karapat-dapat sa isang matatag na tahanan at pangangalagang medikal. At karapat-dapat ako na ang alaala ng aking asawa ay hindi madungisan. Ang solusyon na ito ay nagbibigay sa ating dalawa ng kailangan natin. Matapos ang karagdagang pagtalakay sa mga detalye, pumayag si Beth sa aking mga tuntunin. Magkikita kami ni Attorney Garcia kinabukasan upang formalisahin ang kasunduan at siya ay gagawa ng kanyang pampublikong pagtatapat sa isang hapunan ng pamilya sa susunod na katapusan ng linggo. Habang inilalabas ko siya, huminto siya sa pinto. Tunay akong nagsisisi, Aling Nena. Buong buhay ko, naiinggit ako sa'yo. Lahat ng bagay ay tila napakadali lang sa'yo. Walang madali sa buhay ko, sagot ko. Hindi ka lang nag-abalang tumingin sa kabila ng ibabaw. Marahil oras na para magsimula ka. Ang hapunan ng pamilya na inayos ko para sa Sabado ng gabi ay tensyonado mula simula pa lang. Maaga dumating ang aking mga magulang, dala ng aking ina ang kanyang signature lasagna bilang alay ng kapayapaan. Hindi ko alam kung para saan ito, sabi niya habang inilalagay ang ulam sa aking mesa. Pero tumawag si Beth na umiiyak, sinasabing pinipilit mo siyang pumunta sa isang uri ng family meeting. Maghintay lang tayo hanggang kumpleto na ang lahat, sagot ko, binibigyan siya ng baso ng alak. Kailangan itong harapin ng isang beses kasama ang lahat. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, kaming lahat ay nakaupo na sa paligid ng aking hapagkainan. Ang aking mga magulang, si Beth, nang walang Junior na kasama ang isang babysitter, at ako. Pinayuhan ako ni Attorney Garcia na i-record din ang pag-uusap na ito at isang maliit na recorder ang nakalagay sa gitna ng mesa. Salamat sa inyong lahat sa pagdating, panimula ko matapos ipaliwanag ang pagre-record. Hiniling ko kay Beth na ibahagi ang ilang mahalagang impormasyon sa inyo. Beth, ang aking kapatid ay mukhang maputla at hindi komportable. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay wala. Nakatitig siya sa kanyang plato habang nagsasalita. Sinabi kong si Junior ay anak ni Mang Tonyo, sabi niya, halos bulong lang ang kanyang boses. Mang Tonyo at ako ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon. Si Junior ay anak ni Rico at peke ang testamento na ipinakita ko sa birthday party. Nagulat ang aking mga magulang. Pero bakit mo naman gagawin ang ganoon? Tanong ng aking ama. May ideya ka ba kung ano ang ginawa ng pahayag na iyon sa iyong kapatid, sa reputasyon ni Mang Tonyo?